Ready na ba? So, ingon ang ikaduhang Korento 9:7 or 9:7. Ang matag usa kinahanglan mohatag sa kinasing-kasing gayon. Dili nga mapubos lang ubog at sa buod kay hinigugma sa Dios ang mga naghatag nga malipayon. So unsaon di ay paghatag nga kinasing-kasing or giving with a heart. No, giving with a heart is about being genuine and sincere. Genuine tinuuray, no, dili plastikay, sincero. And it's not just about the act, but the love and kindness behind it. Now think of it like sharing with someone you care about without expecting anything back. So siguro, atong exchange ang atong itawag ka na murag panghuna-huna when it comes to giving. Because sometimes, ang ato ang motivation to give is for us to receive. Kamo po ingon sa pulong sa Ginoo, no? It is better to give than to receive. No? But usually, ang ato panghuna-huna is, muhatag ko para nga mapanalanginan ko. But this morning, I would like to remind everyone, muhatag ta kay gipanalanginan nata. Amen ba? Amen. Nangutan na si Pastor Agay na kinsay na bless, kinsay nakadawag og panalangin karon nga semana. Tanan ta nakadawag og panalangin. Usahay lang, dili nato makita kay gamay manggod. We want it big. Nakana musika gid itong mata nga makaimong ta, wow! Bless gid ko. Ba't kabalo ba ka nga pagmata pa lang nimo sa buntag is dako kay nga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imuha. So when it comes to giving, naguna-una ko ba kung nga Lord, let it be nga matag usa, no, namo ka mga kasing-kasing. When it comes to giving, dili gid magbidhol. Especially karon nga panahon. Nanay mga nagkwenta, no, ang kilo sa bugas, ang 25 kilos mo na niyang amount, ang gasol 1,700 na, so on and so forth. Punting daghana. Tapos mingon din ang church, maghatag ta. Tapos ang tao din mingon, ha? Muhatag pa gid ko. Unsa man ang simbahan di awan, hakita nga grabe na kalisod sa panahon karon. Kabalo mo mga igsoon, ang paghatag makaputol sa katong kapobrehon. Amen. Agree mo? Why? When we give, medyo madugay-dugay ko o kanang exhort karon because I want it that everyone would understand. No? Ang paghatag, putlo niya ang pagkadalo sa usa ka Kristohanon. Ingon si Pastor Agay na, nga naman nga, Christian, makakakaroon, dili mo naging ka blessed. Christian ka, pero anong ingana gihapon ang imong kinabuhi? Ingon siya, check. Examine your heart. Examine ang kasing-kasing kumusta ang atong paghatag. Muhatag na bata kay naay sobra? Or muhatag lang yung tatawag kay muna i-respond na to sa gugma sa Ginoo nga atong nanawatan. Hindi na akong muhatag kay grabe naging kalisan. May na lang pamiliti. May na lang pampalit sa bugas. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, naidaghan nga nag-withhold sa iyang panalangin, and yet nahimong pobre. But here comes the one who gives generously, and he became rich. Kinsay gusto, anak? Amen. Gusto ta, anak, ang panalangin natin, not just physically nga manambok ta, but also financially. Sa tinuod lang, ali mo ta maingon nga, hindi mo kinahanglan kwarta. We need money. This church will not run kung walay kwarta. So siguro mga tayo na patulong ang tayo sa offering. Ang church na kinahanglan, we are paying for our rent. Tama ba? Gabayad ng kuryente. Tama ba? Amen. We are reaching out to the lost. We are helping to others. Wala tayo suporta nga ginadawat gikan sa laing nasod mga igsoon. I want to tell everyone that we are not, this church is not supported gikan sa US, gikan sa Canada, wala tayo support nga kalawatan anak monthly. Ahagikan para makastan ang simbahan na sa atong mga bulsa. Amen. Amen? So siguro, di man ako gusto i-testimony, pero i-testimony na lang nako. Okay pa ba mo? Nako ko'y dalunggan nga nagdalen sa ako this morning. So,
all of you knows our situation way back 2021. 2020 siguro na-experience din medyo kanagaya. But 2021 is mao na siya ang hansa or ang yung paggrabe nga pagsulay sa amo ang kinabuhi. Na mayngon may kaya baka namo ni or saon na lang basta hindi na mo makayanan kay grabe ka bukat. But then we continue to serve the Lord. Me myself I continue to give my tithes and offering. Even though moingon ka nga manalang ni pang dialysis ni Roger, may nalang ni para sa among mga panghirap pangpalit og tambal. And yet wala siya ko na una-una ana. Usa ko gibutang sa akong mind, God is able to provide. God is able to provide. And that year, nakautang mi og sakyanan. Kita niyo ng Innova, na mas yung makita ng Innova niya. Inutang na mo na, so wala mi naghang kwarta. To think nga, magamit siya sa business, only to find out, wala na ang business. As in, nawala ang business, nakakuha pa yung kwarta nga kanang dili dito ang gasto. So in other words, puno ni sa utang. Bingo sila giniclear na sa mga milyonaryo na mo. Yes, we are millionaires ni sa utang. That time. So, kaya na able makabayad sa sakyanan, among gipa-assume. Gipa-assume tawa ang sakyanan. Naalang ko siya for 3 months lang yun sa amo. Akong papa naka-shoulder pag ito siya 1 month pagbayad ato. So, let go ang sakyanan. So, wala mong sakyanan, wala may kabayan. And, sige lang we pray, Lord, dili mi kabalo unsaon pagbalik ang mga nangawala sa amo. Unsaon pagbayad ang mga utang namo. Pero kabalo ko nga naa kay pamaagi. Musalig mi sa imo kung unsa nga pamaagi. And, amazingly, so kato na ang sakyanan, na narito, i-apasyon na, lahi na nag-drive ato, lahi na nagpahimulos. And then kami, motor na yun. As in, motor, imagine ninyo itong motor nga, click to, no? As much na motor ka ng pula ng motor. Imagine akong tulo ka anak, magsakay sila dito, ihatod sila sa eskwelahan sa ilang papa. As in, luoy kayo, magsapos-sapos na gina sila, kay mahalos na mahulog na dito sa lubot, sa motor, ang usa mo sakay. Gamay ba yan, yung papa na ko? O, di ba? And yes, we pray, Lord, yung aning-anak. And, balik ka sa Innova, story sa Innova. Wala mi nag-expect yun na mabalik na sa amoa. Kaya amo naman ang ipasyo. And, grabe ka maayo ang Ginoo. Gibalik siya last year, July of last year. As in, gikan ni diri sa church, pag-abot sa balay ko na, o sa man ang naadihan, nasa gawas ba? Grabe ni, nihilak yun ko nga, wala ko kasabot kay out of joy, kita ko na ka, Lord. Possible tayo nga mabalik ni sa amo. Ang sa mapagkahita po. Grabe, gibalik yun sa Ginoo. But of course, nag-pay me. Pero, kabalo mo, si Lord kabalo mo plus tanuhan ay sa panay. Nakita niya ang sitwasyon nato financially. Iya to gibalik, kakabalo man siya nga, pwede namin makabayad sa remaining. And you know what? Kung wala ko may kabalo kung na ay years, this month, ma-fully pay na siya. Grabe! Wala ka. Yun sana siya. Nami pa yun nun, tama? Nami utang, tama? Tama ba? Sa akong i-share? And yet, wala gid mi ni undang ang muhatag para sa buluhaton o para sa Ginoo. Why? You cannot outgive the Lord. Muna akong encouragement sa ato May yung kapobre ka ay nilisod ka ayo, may gusto kang himong dato, hatag para sa Ginoo. I-check mo motive. Kaya ang motibo sa Ginoo, panalanginan ka. We do not worth it. We do not deserve it. But nakita ka sa Lord, pinaagi sa iyang paglantaw, deserving na akong panalanginan niya akong anak. Why? He is the creator of the heavens and the earth. He is the very source of every blessing na atong gikinahanglan. Mao na ang karon na buntag, bahalag lisod, bahalag economically, lisod kaayo, hatag ta para sa Ginoo. Amen. Amen? Manindog ta? Hallelujah. Heavenly Father, salamat kaayo Lord for the opportunity nga ma-magnify ang imong pangalan ani nga madapit. Mag-glorify ka, O Lord. O among masabtan nga unsa ang naa sa amoa karon dili ni amoa
it comes from you, O God. Everything, tanan-tanan nga nasa amo, gikan gyud sa imo, ha Lord. O ang imo lang gi-require sa amo is mohatag mo balik diha kanimo with a cheerful heart, with a pure heart, with a genuine heart, O God, na mubalik sa amo ang mga tithes and offering. Lord, sa among pamilya, amo gyud nga nastistingan, nasulayan how faithful you are, O God. And so this is my prayer to all of my brothers and sisters here na nakadungog ani nga testimony, O God, kung unsa ang imong pagpamuhat sa among kinabuhi. I declare na mahitabo pud sa ilang matag usa ka pamilya in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, nga dili lang itaman mo ingon nga Lord, enough na ni nga panalangin para sa akong pamilya. But i-bless me, O God, because we want to bless others. And even to this church, Lord, nakita niyo ang panginahanglan ani nga templo, ani nga simbahan. Father, I pray that you will raise up generous givers in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Lord, that as we entrust to you our lives, O God, dili og dili gyud mi nimo pasagan og dili gyud mi mahutan og mga panalangin because we are connected to you. Bless all the hands, O God, na muhatag karon nga kabutagon. Salamat, Lord, that panalangin nga daghan pa gyud ang imong ibukbok ngadto sa ilaha. Dalaygon ka, O God, sa walay katapusan in Jesus name. Amen. Amen and amen. This morning, everyone. So, dito sa ato ang mga announcement. So, we will have our men's cottage prayer. Ang venue ang date to be announced pa. Then, we are encouraging everyone to join our daily evening prayer every 7:30. So, ang link, kinapost lang siya sa GC. Thank you and God bless us all. Let's all stand for our closing prayer. Heavenly Father God, we thank you, Lord, for this day. Salamat, Lord, sa successful na panibaho na mo this morning, O God. Lord, help us, O God, to walk in love with humility, not because we are after towards the blessing, O God, but because we understand what it means, Lord. Help us to be obedient in your commands, and give us a heart that always leans towards goodness and kindness, O God. And if anyone among us, Lord, is in season of emptiness, may you fill their hearts and their lives, O God, with your grace, with your love, O God, and promise us, Lord. Bless Pastor Lamay, O God, your servant, Daddy Rene, and bless all of us, O God, na nakakaroon ng kabuntagon, O God. And as we depart from this place, we claim the blessings, the provision for this week, the victory, O God, and the protection, Lord. Seal this prayer with your most precious blood. We wholeheartedly give back all the glory, honor, and thanksgiving to you. In Jesus' name we pray. Amen.